Welcome to God is Able Church here in Montreal, Canada. You are watching our Facebook Premier online service that's happening every Saturday at 10:30 in the morning Eastern Standard Time. Feel free to share this to your timeline or to your group, family, and friends. To start our service, let's begin with the reading of the scriptures. Good morning, church. I am happy to read the Word of God to you this morning. If you have your Bible, please open it to the book of Colossians, chapter 3, verses 14 to 17. If you have your Bible, please open it to the book of Colossians, chapter 3, verses 14 to 17. For the last time, if you have your Bible, please open it to the book of Colossians, chapter 3, verses 14 to 17. Let us read. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whatever in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. To God be all the glory. Good morning, church. What a wonderful day and beautiful day it is to just give our best worship to God. So let us exalt and praise His name, like what Isaiah 25 verse 1 says, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things planned long ago. So let's just give our best worship to God because He alone deserves it. Come on, church, let's just clap those hands, your feet to dance, your feet to just give and just give your best to God. Hallelujah. Come on. Here I am. I've come to find you. Yes, Lord. Here I am to see your grace, to bring to you an offering.
God for His goodness. And as we end this series, Give Your Best, let us be reminded that we cannot give our best without the empowering of the Holy Spirit with us. Like what Acts chapter 1, 8 it says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be with my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So let us be reminded that this is the reality, that apart from God, we cannot do anything. So let's desire that the Holy Spirit will fill us so we could be able to give our best in worshiping God, in doing our best to just honor and glorify God in everything that we could do. So, because that's the least we could offer to God, to give our best worship in everything, in every time. Let's just adore God with singing, with praises. So let's continue to enter that moment of worship and avoid every distraction and just focus on the goodness of God. Let's just enter that moment of worship, the heart of God, and just thank God for His goodness for each and every one of us. That He's always faithful to just give us the grace that we need each and every time that we ask for it. Hallelujah, Lord, you are welcome to move in our midst. Holy Spirit, come, empower us, anoint us, and let this song, oh God, minister to us in the midst of us, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trust in you and not myself will always lead to blessing. Oh Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Come on, church, let's just give our best worship to God. Let's just sing it again. Lord, I want to give my all for you, God. Hallelujah. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your
God forever, so God. Receive adoration, the thanksgiving, the worship, O God. We give your highest worship, O God, that you deserve. We exalt your name, O God. Be magnified, be glorified in our midst, O God. Just want to give you back all the glory and adoration. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa aming pagkain. Salamat sa aming tahanan. Salamat sa aming mga kasuotan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito kahit kailan hindi kayo nagkulang sa aming pangangailangan. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Pinapahintulutan ka po namin na ikaw ang maghari at manguna sa aming buhay. Ituro niyo po sa amin kung papaano namin mapapagtagumpayan ang lahat ng nais niyo para sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, gamitin niyo ang taong tatayo at magsasalita. Gamitin niyo ang kanyang bibig, maging boses ng iyong salita. At sa lahat ng taong nakakarinig ng iyong salita, dalangin ko na buksan niyo ang aming puso at isipan nang maunawaan namin ang iyong mga mensahe. Salamat, O Diyos ng mapagmahal. Ito po ang aking dalangin sa matapis na pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. 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 We will now hear God's word. Let's all prepare our notes, pens, and Bibles, and most of all, our hearts and mind. Let's hear what God wants us to learn. Tayo po ay nasa last part na po ng ating pong lesson na Give Your Best. John chapter 3 verse 16 ay mababasa po natin ang bahaging ito. Ulitin ko John 3:16. Very familiar at common po sa atin ito. Mula po sa CSB translation, ito po ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. For God loved the world in this way. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mabuting balita at lahat po tayo ng mga nakikinig ay mapagpala ng Panginoon, and even ako po na lingkod niya ay gamitin niya ngayon sa pagkakataong ito para po maibahagi natin ang mabuting balita. Tingnan ho natin mabuti. Ang una pong nagbigay ng best, ng pinaka-mahal, pinaka-mainam, pinaka-mahalaga, ay wala pong iba kundi po ang Diyos. Punayin po niyo mabuti. Sabi po niya rito, He gave His one and only Son. Siya po yung unang nagbigay ng pinaka. Kaya wala po tayong i-reason, di ba? Wala tayong ma-i-reason ngayon na hindi po tayo sumunod. Kasi kung ikaw po ay disciple, ikaw ay follower of Jesus, so wala po tayong choice kundi po sundin po yung ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya ang tanong po natin ngayon, ano po yung best na pwede nating ibigay sa Diyos sa mga pagkakataong ito? Marami po tayong pwedeng ibigay, pero may 3 T lang ako na gusto pong pag-usapan natin. Ma-focus po natin dun sa 3 T, na bibigyan po natin ng diin, Kasi minsan ang pagka po ganito pong usapan, para ba nakatingin ka pera naman ito. No, I'm not talking about that. Marami po tayong best na pwedeng ibigay sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at iba't ibang bagay na pwede natin pong ibigay sa Panginoon. So kaya nga po inantanong ko sa inyo ngayon, ano ho ang pinaka best na pwede mong ibigay sa Panginoon? So 3 tip po ang pagtutuunan natin later ng pansin. Sa aklat po ng Lucas chapter 21 verse 1 to 4, yung pong babaeng balo gave 2 cents. Tingnan ho nyo, Yung pong mayaman ay nagbigay ng malalaking halaga, pero po yung widow woman ay nagbigay lang po ng 2 cents. The widow woman gave 2 cents. Punin nyo mabuti 2 cents lang po ang binigay niya. Pero, sinabi po ng Biblia, siya po ang kinalugdan ng Diyos. Why? Kasi yung po yung meron siya na best.
na kaya po niyang ibigay sa Panginoon. Ang Diyos po ay hindi humahanap ng wala sa atin. Kaya minsan, pag po dito sa church, meron po mga nagsasabi sa akin, Pastor, pag po lang ako nagkaroon ng ganito, ibibigay ko po sa Panginoon. Pastor, magkatrabaho lang ako, ibibigay ko sa Panginoon. Kapatid, kung yung meron ka ngayon ay hindi po na kaya ibigay sa Panginoon, medyo mahirap ibigay yung wala pa sa iyo ngayon. Kasi temptation po yan. Okay? So kaya po dapat na maunawaan natin, naalala ko tuloy yung aking kwento po ng aking kaibigan na pastor. Minsan daw po may dalawa nag-usap daw po si Juan at saka si Pedro. At sabi po ni Juan kay Pedro, Peter, kung ako'y magkakaroon ng dalawang bahay, ibibigay ko sa iyo yung isa. Talaga, napakabait mo. Oo, kung ako'y magkakaroon ng dalawang sasakyan, ibibigay ko sa iyo isang sasakyan. Kung ako'y magkaroon ng dalawang watch, ibibigay ko sa iyo yung isa. Talaga naman, napakabait mo naman. Sabi ni Peter kay Juan, kaibigan Juan, kung may dalawa kang baboy, ibibigay mo rin ba sa akin isa? Ikaw naman, narinig ko lang oink yung baboy ko sa likuran Huwag yun, kasi pinaparami ko yun. So, yun nga pong sinasabi natin no? Masarap lang po magsabi na ibibigay natin yung wala sa atin. Pero minsan, yung meron tayo ay hindi po natin na maibigay. Kaya po yung babaeng balo, kasi ang meron lang po sa kanya 2 cents, kaya ilan po ang kanyang ibinigay. Sa John chapter 6, verse 1 to 13, ay mapupuna po naman natin dito, nung bigla pong nangailangan ng mga disipulo nang papakainin nila na thousands of people. Diba? Yung pong pagpapakain doon po silang 1,000. Naghahanap po sila. Sabi nga ni Felipe, kahit po 200 denaryo, hindi po kakasya. Wala po tayo dito, kanyang ganon. Pero meron po yung bata na 5 tinapay at 2 isda. Apo na ho ba ninyo yun? Kasi yun lang po meron sa kanya. Hindi niya kaya provide yung 200 denaryo. Di ba? Ang meron lang po sa kanya ay 5 tinapay at 2 isda. Pero without hesitation, nang hingin po sa kanya, ibinigay po niya ito kasi alam po niya gagamitin para sa Panginoon. Ang Genesis chapter 22, 1 to 18, isa pong mahirap na desisyon. Nang hingin po kay Abram na i-offer niya ang kanyang nag-iisang anak. Ang sabi nga po ron ay pinakamamahal na anak. But dahil yun lang po ang meron sa kanya, wala po siyang tupad at tayo na pwedeng ibigay. Ang hiningi po ko sa kanya ay anak, kaya binigay po niya kasi alam po niya ito ay best para po sa kanya. Diba? So mahalaga po ito na maunawaan natin. At maging nga po ang ating Diyos. Dahil po sa pagmamahal niya sa atin, sabi ka ron, He gave His one and only Son, Jesus. John 3:16 na binanggit natin kanina, nakita natin ang Diyos ho ang unang nagbigay ng mainam, pinakamahal, at mahalaga sa Kanya. Ang nag-iisa po niya na bugtong na anak ay ibinigay po niya sa bawat isa sa atin. So ngayon, kung nagawa po ng Ama na ibigay ang Kanyang nag-iisang anak, ikaw naman kapatid, ano po ang pwede mong ibigay sa Kanya sa mga oras na ito? So, 3 tinga po ang gusto kong bigyan ng diin. Una po, sabi niya, the first, time. Yan. Yan po isang bagay. Yung pong best time para sa iyo. Napakalaga po na mayroon kang oras o panahon na ibinibigay sa Diyos. Yung pong hindi po ba tira-tira. Di ba? Minsan tapos na ako sa bumaghapon na ginawa ko, okay, may natitira pa akong 5 minutes, maibigay na nga sa Diyos. No, dapat yung best time mo, yung talagang ibinigay mong oras ay ito talaga yung nakipag-confident ka sa Kanya, na sa ganitong oras, ako'y makipagtagpo sa Kanya kasi ito'y para sa Kanya. Hindi lamang dahil sa nasa mood ka, hindi lamang sa may free time ka ngayon, kaya ilang bibigay. No, hindi po ganun. Tingnan natin Sabi niya dapat po, unang ibigay mo yung oras na pananalangin. Kumusta po yung time natin sa ating pakipag-usap sa Diyos? Yan po muna. Dapat may time ka talagang manalangin. Kahit busy ka sa trabaho, busy ka sa iyong negosyo, busy ka sa iyong pamilya, o busy ka sa anumang bagay, dapat meron ka talagang time na manalangin, pakipag-usap sa Panginoon. Ito po kasi ay command. Sabi ng Luke chapter 18 verse 1 ay ganito, huwag kayong manghinawa. Di ba? Manalangin kayong palagi.
So ito po isang panawagan sa bawat isa sa atin na magkaroon talaga tayo ng oras na manalangin. Diba? At ang tanong, anong oras ba dapat ako mananalangin? So wala pong oras na sinabi kung anong oras tayo mananalangin, pero ang makikita ho natin dito, kung anong oras po nakipag-usap ang ating Panginoon Hesus at ano po ang kanyang ginagawa sa kanyang pananalangin. So dapat makita natin yun. So sabi ng Mark chapter 1 verse 35 ay ganito, madaling araw pa lamang, sabi niya, early in the morning, he woke up and pray, talking to the Father. So sabi niya, madaling araw. Hindi ho mataas ng araw, hindi ho tanghali na. Ang sabi niya ron, madaling araw pa lamang ay bumabangon na si Jesus at nakipag-usap siya sa Ama. Sa napakalaga po sa atin na pagdilat po ng ating mga mata, ay sana lang po naman, madaling araw, hindi ho mataas ng araw. Diba? Na ang una po natin gagawin ay makipag-usap sa Ama. Ayan po, dapat talaga mayroon kang ibinigay na oras sa pag-usap sa Ama. Kahit gaano ka busy, dapat mayroon kang time. Pero ang issue nito, ilang minuto ang naibibigay mong panalangin o pakipag-usap sa ating Panginoon. Yung pong nagmamature na Kristiyano ay hindi po humihingi lamang, kundi po nakipag-usap talaga siya, nakipag-persip siya doon po sa ating Ama sa pananalangin. Another one, sabi niya rito sa Luke 22 verse 39 and 40, tingnan nyo sa Mark chapter 1, madaling araw siya bumabangon na para manalangin. Pagdating ng chapter 22, makita naman natin dito, siya po ay, pagdating ng gabi, nakipag-usap din po sa Ama. Kaya sabi niya, pagkatapos na maghapon nilang trabaho, pumunta siya sa bundok ng Gethsemane at nanalangin. Kaya po, pagbaba niya ngayon, nakita niya yung mga alagad, sabi niya, bakit kayo natutulog? Hindi ba niyo ko masasamahan na manalangin kahit isang oras man lamang? Mukhang ang kanyang binabanggit dito, at least, ang minimum, especially doon po sa mga worker, leaders, disciple natin, at least may 1 hour po tayo na makipag-usap sa Ama. Kaya sabi niya, manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Palagi pong nababanggit ng mga nagtuturo po about prayer, ay ganito, di ba? A prayerful Christian is a powerful Christian. Gusto mo ba maging powerful? So, spend a lot of time to talk to the Father. Kaya sabi niya, mapagtatagumpayan ninyo ang mga pagsubok at tuksong ito sa pamagitan ng ating panalangin. Pero sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ba niyo ko masamahan kahit isang oras man lamang? Mukha ho, ang gusto ng Panginoon ay mayroon man lamang at least may 1 hour po tayo. Hindi po para humingi, kundi makapag-usap doon po sa Ama na ating pong pinagkakatiwalaan. So sabi niya, dapat yun po muna. Yung pong unang na dapat nating ibigay sa Panginoon, yung pong time natin, yung oras ng pananalangin. Another one, sabi niya, sa pagsamba. So napakahalaga po ng pagsamba. Dapat may oras ka talaga na pagsamba. Kasi kahit po busy ka sa bumaghapon, sa anumang ginagawa mo, kagaya na sinabi ko kanina, napakahalaga po na may oras ka sa pagsamba sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi po ng John chapter 4, verse 23 and 24 ay ganito. Diba? Ang Ama po ay humahanap ng mga sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ito po ang hinahanap ng Diyos. Diba? Hindi po yung mga skillful, hindi po yung mga gifted, diba? Hindi po yung mga pogi, hindi po yung mga magaganda, hindi yung mayayaman. Ang hinahanap po niya ay yung marunong sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Napakahalaga po nung ating pagsamba, diba? Lalo na po kung araw ng linggo. Kaya nga po sabi ng, dahil po dyan sa inyo ay Saturday, so araw ng Saturday, yan, ganun na lamang. Diba? Kaya nga po sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon na kinagawa tulad ng iba. So napakalaga po nung talagang na-set mo na yung time ng araw na ito, ipapriority mo ito, ang oras na ito, ipapriority ko ito kasi sasamba ko sa aking Diyos. Diba? Biroan nga po namin dito kasi hindi ko po naman kasi mawari. Bakit po kung kailan araw ng linggo, dito po sa Pilipinas kasi siyempre Saturday kayo, no? Araw ng linggo, saka po yung araw ng kanilang paglalaba. Kaya pag minsan nagbibiro ako, mga kapatid, abay ang hinahanap ng Diyos hindi yung manlalaba. Ang hinahanap niya ay yung mga mananamba. Di ba? Hindi ko humawari.
Bakit ang daming araw, Monday to Saturday, pwede ka naman maglaba, mamalansa, mamalengke. Bakit kung kailan araw ng linggo, saka yun ang gagawin? Di po ba? So napakalaga nito, dapat mayroon ka talagang oras ng pagsamba. Di ba? So everyday po yun, dapat mayroon ka talagang inilaragang oras, hindi lang basta mananalangin. Magkaiba po kasi yung pananalangin at pagsamba. Di po ba? So mahalaga yun na mayroon talaga tayong oras na sumamba sa Panginoon. At ang isang matindi, dapat po ito. Isang best na dapat bigyan natin sa Panginoon ay yung oras ng pag-ibanghelyo. Kumusta po mga kapatid? Meron pa po ba tayong oras na mag-ibanghelyo? Kapag hindi po tayo nakapag-ibanghelyo o hindi po tayo nakapag-evangelize, ay nagdi-disobey tayo doon po sa command ng Panginoon. Alam mo po mga faithful disciple po tayo ng Panginoon at follower of Jesus. Ito po yung command niya. Babalikan lang po natin ang ilang mga bagay na pinag-aaralan natin. Binabalik-balikan lang po natin ito sapagkat sabi nga ay, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Kaya po kung nakakalimutan na ninyo mag-ibanghelyo, kahit ano pong gawin natin na panalangin ng panalangin, Lord, bigyan mo kami ng kaluwa. Kaya nga po sabi niya, pray the Lord of the harvest to send laborer para po merong humayo at mag-ibanghelyo. Pero kung pagpe-pray pa natin, baka ikaw na pong tinatawag ng Diyos para mag-ibanghelyo. Sana po wag nating makalimutan ang mga bagay na yon sapagkat ito po ay command. Mark chapter 16 verse 15, palagi ko po nababanggit ito. Ang command po niya sa lahat ng sumampalataya sa kanya, go and preach the good news to all mankind. Go and preach the gospel to all people. So ito po isang command niya sa atin, dapat mayroon kang panahon na humayo at ipangaral ang mabuting balita. Sa ibang translation po, sabi niya, tell the good news. Go and tell the good news. Kasi sabi niya, Pastor, hindi po ako marunong mag-preach eh. Pagpalagay na natin yon, pero siguro naman, marunong ka naman siguro mag-testimony, magsalita. Diba? Ikukwento mo lamang yung mabuting balita. Kasi ito po isang bagay na inutos siya sa atin, na bawat isa po sa atin tagay magkaroon ng oras at panahon na mag-ibanghelyo. Okay, mahalaga po sa atin yun na binibigyan po natin ng oras at pagkakataon kasi kung gusto po natin dumami, kami po ngayon dito po sa atin sa Pilipinas ay praise God. Sapagkat meron po tayong mga iba't ibang lugar ngayon ng mga outreaches, talagang tinatrabaho natin pag natapos po namin ito pong July na 2nd year anniversary po ng outreach natin doon po sa lugar ng Lagari ay lilipat po kami doon po sa isang barangay at isasabay po yung sa atin sa Aurora. Sapagkat si Engineer Anthony po ngayon ang nasa Aurora with Pastor Menard, sila po nag-aasikaso. Ngayon po ay yung ating pong newly graduate na EE, si Engineer Aristotel, new board passer rather pala, ay siya po pupunta ron hopefully this week. Ay pupunta po rin siya para po makatuwang at the same time nagtatrabaho po sila. Kaya yung po ngayon ang magiging setup natin ng gawain. At maliban po sa ilang mga gawain natin dito. Actually, may San Antonio po. Hindi ko po napupuntahan dahil nga po rin sa pag-i-schedule ko po ngayon. Pagkatapos ko po nga nito, meron naman kami mga set na pupuntahan. Kaya napakahalaga na tayo po ay may oras sa pag-ibanghelyo. Ang ipangaral ang mabuting balita. Ikaw kapatid, kailan huling ipinangaral? No, hindi po sa pulpito. Yung lumabas ka at ibinahagi mo ang mabuting balita. Kailan mo nagawa yun? So kung hindi po natin nagagawa, yung pong isang best na pwede mo ibigay sa Panginoon yung oras sa pag-ibanghelyo. Pangalawang bagay, sabi niya ganon, ay yung pong John 15:16. Pamilyar na pamilyar tayo nang sabihin niya, go and bear fruits. Napakahalaga sa atin na tayo po ay namumunga. No? Sabi niya, you did not choose me, but I choose you. For what reason? To go and bear fruits. Ito po isang panawagan ng Biblia o ng Panginoon sa atin na tayo po ay magkaroon ng panahon. Bakit? Yung pong bunga binabanggit niya rito kasi ang John chapter 15 po, ang sentro nito ay fruitfulness. Kaya po in John 15:8 sabi niya gano'n, napaparangalan ng Ama kapag tayo po ay namumunga. At ang bunga pong hinahanap dito, spiritually ay yung pong soul. Alam natin ito po yung heartbeat of God, soul. Hinahanap po ng Diyos na tayo po ay mayroon pong nadadalang kaluluwa sa kanyang paanan. At sabi niya, dito napapatunayan na kayo ngay mga totoong alagad ko kapag tayo po ay nakapagdadala ng kaluluwa sa harapan po ng Panginoon. So hopefully, kung ikaw po ay leader, alam po nyo, palagi ko pong sinasabi sa aming makasama,
Eh, mahirap pong maging leader kung wala kang inililid. Paano ka naging leader kung wala kang inililid? Hello! Kumusta po kayo? Kumusta po yung ating pag-aaral ng mabuting balita at maunawaan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At isa pa ritong matindi na kanya binabat, bigyan mo ng oras, ay yung Mateo 28 verse 19. Pamilyar po tayo sa aking mga binabanggit sa iyo, pero pinabalikan nga natin, baka po kasi nakakalimutan na natin. Ang sabi po niya rito, Mateo 28:19, go and make disciple of all people. Go to all the nation. So ito po isang panawagan niya, yung pong nation kasi yung binabanggit dito ay clan po yun. No? Hindi po talaga yung bansa, pero literally, yun po ang binabanggit niya rito, kasi po sa kanilang panahon by clans. Kasi para bang isang tribu, isang bansa na po sa kanila. So ito po isang panawagan ng Diyos na wala pong pilian. So ngayon, kung may opportunity ka na pumunta ka sa ibang lugar, ang kadalasan po kasi na ginagamit natin sa Acts, di ba? Na maging witness ka dun sa Jerusalem. Pero kung gagamitin po natin, sinabi na po ng Biblia, both Jerusalem, both in Samaria and Judea. So mapupunan natin dito, habang ginagawa mo rito, pwede kang pumunta doon sa kabilang bakuran. Yun po ang kanyang binabanggit doon. Hindi po sinabi niyang first. No. Hindi po ganun ang original translation. Gumamit po siya ng both. Diba? So, kailangan natin maunawaan yon. So, habang ginagawa mo rito, kasi sabi po nung Ecclesiastes, ang sino man naghihintay ng pagpatak ng ulan ay hindi po siya makapagtatanim. Ang sino man naghihintay ng pagtigil ng hangin ay hindi siya makapag-aani. Anong ibig niya sabihin? Kasi minsan, ganito po tayo. Kaya hindi tayo makayo, Lord, pagpalain mo muna ako, tsaka ako hahayo. Lord, dapat mabago muna ang pamilya ko bago ko hayo. Baka ho dumating ng Panginoon na hindi po natin nagagawa yung pong ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Lalo po tayo, alam naman nyo, kaya po ang ating church, ay nilagyan po natin na God is able Christian family, top priority po natin ay yung pong ating mga mahal sa buhay. Kailangan pong mabahaginan natin sila ng salita ng Panginoon. At ang command po niya ay maging disipulo. Not only to win. Bagamat po doon sa goal natin, ang binabanggit po natin ay go and win soul at all cost. Di po ba? Pero hindi lang po basta mawin natin sila, kundi po dapat maging alagad. Kasi yun po ang command ng Panginoon. Humayo kayo at gawin yung alagad sila. Hindi naman sinabing humayo kayo at gawin nyo silang mga awit. O kaya humayo kayo at awitan nyo ang buong bansa. Hindi po ganun eh. Humayo kayo at sayawan nyo. Hindi po ganun eh. Di ba? Ang command po nyo, gawin pong alagad ni Kristo. Kaya napakalaga sa atin na magkaroon po tayo ng tutok doon po sa ating mga ginagawa. Kinakailangan magbigay tayo ng oras para po sila ay maging alagad ni Kristo. So 3 bagay po yung nakita natin na napakahalaga sa atin na meron tayong oras. Marami po pwede pa tayong sabihin dyan. Kaya nga lang dahil sa hindi po enough ang time natin at iba mo naman ay natakil na nung pong ibang manangagturo. Pero ang pinagtutunan ko po rito una yung pong ating time. Kumusta po yung time natin sa ministry? Kumusta po ba yung fellowship natin? Kumusta po ba yung mga bagay na ginagawa natin? Meron po ba tayong panahon para sa Panginoon? So yan pong unang punto na gusto ko pong bigyan ng diin. Secondly, the second is talent. Ayan, di ba? Lahat po ng tao ay meron pong talento. Meron pong talent na binigay ng Diyos. Pero ang ginamit po rito kasi sa Bible ay gifts. By the way, una po natin makita ang talent nito ay saklat po ng Mateo 25 verse 14 to 30. Do you remember that? The parable of the talents. Naalala po ba nyo ang kwentong ito? So, ito po ang bawat isa po ay binigyan ng Diyos ng talento. Diba? Iba po ay gifts. Later, pupunahin natin yun. Sabi niya, a master who was leaving his house to travel. And before leaving, entrusted his property to his servant according to the abilities of each man. So yung pong pagbibigay po niya ng pagkakatiwala sa kanila ay nakabase doon po sa kanilang kakayanan. Kaya po ang pagbibigay din sa atin ng Diyos, yung iba po, ako po honestly nung una ay naiinggit po ako, no? Nainggit po ako nung una, honestly, gusto ko maging honest sa inyo, na kasi bakit yung iba? Say po niyo, ako po ay nagpastor na hindi po ako marunong mag-gitara. Actually, kung may chord naman dyan, kaya ko pong tugtugin yan, yung awit, kaya ko din naman awitin yung ibang awit.
Pero hindi po kagaya, halimbawa si Pastor Jeff, yung klase, no? Si Brad James, nakita ko na sila, no? So, meron taga silang gift na ibinigay sa kanilang Panginoon at ito ay tinatawag natin sa secular na talent. At ito sabi rito, nakabase ang pagbibigay nito doon sa kanilang kakayanan. Siguro naisip ng Diyos, Donald, kung bibigyan ko pa ikaw ng talento katulad niyang pag-awit na yan, baka lumaki ang ulo mo. Gumaling ka mag-gitara, baka naman. Alam ng Diyos kung hanggang saan po yung ating kapasidad, alam po ng Diyos kung hanggang saan po ang ating kakayanan. Kaya sabi niya, dito, ang master po ay tinawag niya ang kanyang mga alipin at sabi niya, the first servant received 5 talents. Punin niyo, hindi magkakapareho. The second one received 2 talents. And the last one received 1 talent. Kung isipin mo, pare-pareho lang naman tayong alipin, di ba? Pare-pareho lamang naman tayo. Bakit magkakaiba ng ibinigay sa kanya? Ulitin ko ang sabi ng Biblia, nakadepende ito doon sa kanilang kakayanan. At nakita naman natin kung paano po ginamit nung binigyan ng 5, ng 2, but sad to say, yung pong isa, nag-iisa na nga lamang, hindi pa niya nagamit. Kapatid, baka ikaw, iisa na nga lang yung talent na binigay sa iyo, ay hindi po mo nagagamit. Ang conclusion nito, nakita natin, yung meron ay nagkaroon at yung wala ay nawalan. Kaya huwag kang magtatampo, huwag kang magagalit sa Diyos. Kung yung nag-iisa sa iyong talent na meron ka, sooner or later, magtataka na lamang na bakit wala na ito. Ang isang gamit na hindi mo ginagamit, kadalasan mo ay nasisira. Yung mga kagaya po nila Pastor Jeff na nagigitara, mga heels instrument, subukan nyo huwag gamitin ng 1 year yung mga instrument at itagula nyo. Makita ko nyo kung ano maging resulta niyan. At the end of the year, magkakaroon po siya ng malaking problema. Ganon din po sa talent natin. Sabi natin skill or gifts na pinag-usapan, kapag hindi po natin yan, halimbawa kami po mga preacher, ako po ay pag po 1 month lamang akong hindi taga nakapag-preach, by the way, hindi pa nang po dumating sa akin ng ganon. Pero nung bago-bago po ako kasi, siyempre nung po kayo bago-bago, ang nangyayari po kasi, may mga alternate po kami na nagsasalita. Pag ako nang sasalang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi medyo para bang kumukupas na. Kaya napakahalaga na ito po ay palaging nagagamit. Sabi po ng Romans chapter 12, 4-8 ay, hindi po natin babasahin ng buo, pero hopefully meron kayong Bible at masundan ninyo kung basahin ninyo. Sabi po ng verse 6, Romans chapter 12, verse 4-8, sabi po ng verse 6, so, we are to use our different gifts or talents in accordance with the grace that God has given us. Ano po ba yung mga gifts na binigay sa atin? Sabi niya una, first, prophesying. Mapunahon ninyo, iba po ang gagaling, diba? Mag-prophesy, magpahayag po sila. Nakabase po doon po sa kaloob na ibinigay sa kanila. Kaya po sila meron magtataka ka, grabe ito nababasa niyo yung ganito, nalalaman niyo yung ganito, matalang ikaw, namamangha ka, wow, amazing, di ba? Nag-wonders tayo sa mga bagay nakikita natin. Kasi hindi po tayo binigyan ng ganon. Pero sila, dahil napapractice po nila, iba po naman na gift of serving. Talaga naman kahit nahihirapan na yan, tuloy lang siya maglilingkod, kahit po tagalampaso lang yan, taga-raise lang ng mga gamit, pag-prepare ng mga instrument, di ba? Hindi nagreklamo, di ba? Tuloy lang siya sa paggawa niya. Kaya may nakakakita sa kanya wala. Kasi yung po ibinigay sa kanya, gift of serving. Di ba? Hindi lang po nagpapa-impress sa tao, kundi kay Lord siya nagpapa-impress. Ginagawa ko ito because of Him, hindi para sa tao. Another one po ay teaching. Alam po nyo, marami po ako naging kasama. Yung po mga young people namin, dati po may mga naging kasama po ako sa ministry. Naging estudyante lang po namin sa Bible School. Mga kabats po namin, mas bata po sa akin. Pero kahit po ako, na-amaze ako pag nagturo. Grabe! Ang galing po niyang humugot buong po salita ng Panginoon. Na kahit po ako'y senior sa kanya, kaya po pag po yung mga kabataan namin nagsasalita, pinapakinggan ko po sila. At actually po, kung yun lang pong anak ko si Jabez, ayaw lang po kasi mag-decide pa. Pero kung titingnan, mas magaling po siya kaysa sa akin. Kaya po, mahalaga ito sa atin na maunawaan natin. At baka ikaw, may gift ka nito, gamitin mo, ipagamit mo para sa Panginoon. The next one, sabi niya, encouraging. Yung makita pala niya mukha mo. Di ba? Pagtingin pala sa face mo talagang grabe. Di ba? Taga na-excite na kagad siya. Ano ba ito? Yung, ayaw mo na, susurrender ka na, ayaw mo na maglingkod. Pero nung makita mo pa lamang siya, nainganyo ka na agad na maglingkod, hindi pa siya nagsasalita kasi meron po siyang gift of encouragement. Praise God! Giving. Yan ang isa na meron po tayong gift or talent. Yung po bang wala ka na, kinin mo. Pero pag may nakita kang pangailangan yung church,
pangailangan si pastor. Di ba? Naarang ka agad, willing ka agad na tumugon sa pangailangan. Hindi ka na kailangan pang sabihan. Ikaw na mismo ang siyang kukuha, bunod sa iyong pitaka. Di ba? At ibibigay mo kagad ito kasi ito ay kaloob sa iyo ng Diyos. Di ba? Kaya napakalaga sa atin ito. Mga gift ito na ibinibigay ng Panginoon na dapat po nagagamit natin. Kumusta po kayo? Hindi ba kayo nagre-reklamo sa inyong pagbibigay? Sabi ko nga, katulad po ng Macedonian Church, walang-wala na sila. Pero bukas po ang puso nila, una pagbibigay sa Diyos at saka po doon sa lingkod ng Panginoon. So nawa po, lahat po tayo ay hindi nagatubili at nagtatanong, saan na ginagamit ang pera? Alam po nyo dito, sabi ko po sa mga kasama ko dito sa church, mga kapatid, tandaan nyo pag binigay nyo sa gawain ng Panginoon, tapos po na yung ating obligasyon doon. Ang obligasyon na natin, ibigay yung para sa Panginoon. Pero doon po sa paggamit niyan, hayaan na po natin doon po sa mga leader na sila po ang mag-asikaso, ipagkatiwala po nyo kasi meron po naman silang pananagutan sa Panginoon. Kaya huwag po kayong mag-hesitate na tulungan, bigyan po yung nangangailangan. Sunod po natin ay leadership. Alam nyo, marami pong mga tao na meron pong talent ito or gift na talaga naman ang galing mamuno. Diba? So mahalaga po sa atin ito na dapat meron dito sa church. Yung po bang kahit bata lamang siya pero pag tumayo siya na kitang-kita mo talagang angat na angat yung kanyang pamumuno kasi gift din po yon. At iba nga po sabi natin ay talent ko sa secular na ginagamit natin. Pero dito dahil Christian tayo ay gift po ang ating ina-apply. Pero ito po ay napakalaga. Kung meron ka nito, kailangan po magamit din natin. So mahalaga po kasi yon bilang isang mananampalataya. At next one ay showing mercy. Yung po bang, alam po nyo nito lang po nakaraang linggo dito po sa amin. Si Pastor Jeff po ay kasama po namin dun sa online prayer warrior po namin, gabi-gabi yan. Bagamat si Pastor Jeff dahil po naging busy ay di po na nakakasama namin ng regularly, di ko po alam kung siya po ay nakakasilip pa ron sa any prayer warrior. Gabi-gabi po ito ginagawa, 2 years na pong mahigit. At nung pong isang linggo ay may nag-preach. May nag-preach. At yung po nag-preach, simula po na mag-start hanggang po sa natapos, wala po siyang gumawa kundi umiyak. Habang nagtuturo po siya umiyak kasi masyado na po siyang depressed at sa mabilis pong salita, dumating po siya sa punto na kanyang panalangin, Lord, sana po ngayong gabi, kami pong 4, 2 po kasing anak nila, kami pong 4, huwag na po magising bukas ng umaga. Ganun na po katinding depression na nararanasan niya. So numarinig po namin yon, nag-uusap po kami ni Mrs. At alam po ba niyo, si Mrs. hindi na po nakakain ng pong araw din na yon habang kami nasa mesa. Kasi lungkot na lungkot po siya sa pangyayari. Yan po kasi yung binigay din po sa akin ng Diyos. Talagang yung pong ganitong uri ng mga tao ay dapat mabot. Kaya po, sipin nyo, from Bangad hanggang doon po sa area pong yun ay 32 kilometers po yun. Kinakailangan po mag-travel. Travel po ko ng 1 hour and 20 minutes kasi medyo matraffic po. Actually, malapit lang no? Kayang-kaya lang po ng mga 45 minutes. Kaya alam po, yung traffic po dito sa amin. Kailangan po mag-travel noon. One way po yun, makarating lang po doon at para po abutan siya ng konting niyang pangailangan. No? Kasi po, yun po isang bahagi ng isang mananampalataya. Kaya dapat, wag lang po basta nakita natin, dapat po ay gumawa tayo, no? Kumilos tayo. Kaya napakahalaga po sa atin ito. Yung po makita mo yung mga taong gano'n na mayroon pong gift. Talagang hindi po ipapatulugin ng Diyos. Hindi po yan upo lamang. At na hindi po makagawa, maiabot po niya yung tulong. Ganun po yung may mga taong binigyan po na ganito pong kaloob. So, nawa po, maaaring kayo rin po ay katulad noon. Hopefully po, huwag nating ipapawalang bahala yung conviction na binibigay po sa atin ng Panginoon. Mahalaga po yan, maibigay po natin. Sabi niya, let him use it in proportion to his faith. In 1 Corinthians chapter 12 verse 7 ay ganito. Pakinggan po nyo. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 ay ganito. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob para sa ikabubuti ng lahat. Ganda ho, no? Para sa ikabubuti ng lahat. Kapatid, yung talent, yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, ibinigay yan ng Diyos sa iyo
para sa ibubuti ng bawat isa. Hindi lang for your own, kundi para po sa lahat. So ano pong una na pwede po nating best ibigay, yung pong best time natin, and secondly, our talent. So ipagamit po natin. Saan po natin pinagagamit yung ating talent? Sa Diyos ba o sa sanlibutan? Pag nilay-nilayan mo, kapatid, sa oras na ito, yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, saan mo ginagamit? Sana po magamit natin yan to glorify His name. And finally, punta po tayo sa pangatlong T. Una, time, talent. Ang pangatlo ho ay medyo mabigat. Ito yung isa sa mabigat na dapat nating unawain. The last T is treasure. Sabihin mo nga, treasure. Siguro sabi mo, Pastor, di ba? Hindi pa ba sapat yung paglilingkod ko? Pati ba naman ito? Ibibigay ko pa rin. Kapatid, ibigay man natin ang lahat na kung anong meron ka, pati ng buhay mo, hindi yan sapat sa ginawa ng ating Panginoon. God loved you so much and He gave His one and only Son, His begotten Son, Jesus. Kaya kahit sabihin mo pa, nabibigay mo na lahat ng iyong oras, ang lahat ng iyong talento, lahat ng resources mo, hindi pa rin po enough yan. Pero ang challenge niya, ito po ang isang best na ibigay natin sa Kanya, our treasure. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 9 na ganito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Nung pong nakaraan, nabanggit ko po yun doon po sa isang teaching natin na pinag-usapan po natin kay Pastor Jeff, di ba? Doon po sa last na teaching ko. Bahala ka na mag-expound niyan, di ba? Ano po dapat ibigay natin? Pag treasure po, kasi dapat kasama talaga rin yung ating tithes, ating love offering, kasama rin po yung first fruit. So, yan po ay pinubayo kay Pastor Jeff para naman maupuan ninyo kung paano po nyo pag-uusapan yung bahaging yun. Just in case naman na kailangan ninyo, pwede pa rin pong pasabit sa akin ni Pastor Jeff para maituro pa rin po natin ang bahaging yan. Okay, sa MBB po ay ganito ang pagkasabi niya, pakinggan niyo mabuti. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Bahagi lang naman ang hinihingi ng Diyos di ba? Doon sa yaman mo, sa anong meron ka ngayon, sabi niya, hindi naman hiningi lahat. Ilang portion. But, sabi niya, pinakamainam na ani mo sa Kanya ibigay. So doon sa treasure na meron ka, doon sa wealth na meron ka, hindi ho basta yung tira-tira ang hinihingi po ng Panginoon. Dapat yung best among the best. Yung po naman pinakamainam. Kumbaga sa pera, wag ho yung lumang dollars na kinakailangan na magdipa yung glass ng treasurer, saka siyang ibibigay mo. Tingnan ho natin Mahalaga po ito na maunawaan natin. Sa aklat ng Genesis chapter 4, 1-4 ay ganito. The story of Cain and Abel. Makita po natin si Cain ay isa pong magsasaka. Si Abel po ay isang pastol. Sa verse 3, si Cain po ay naghandog mula po sa ani niya sa bukid. Kasi magsasaka siya, kaya po yung mga prutas, kung anong meron siya, yun po ang binigay niya. Hindi po mali yun. Tama po yun. No? Kaya nga lamang, bakit po ang nangyari? Pagdating ng verse 4, si Abel ay naghandog mula sa pinakamainam na bahagi ng tupa. Diba? Pinakamainam, sabi niya, at dito po nalugod si Yahweh. Pagdating po ng verse 5, hindi kay Cain. Bakit po nangyari yun? Ito po kasi ang explanation. Tama po kasi na si Cain ang kanyang pong dalhin ay mga bunga ng prutas kasi yun po ang kanyang trabaho. Ang naging problema po kasi dito ay namili lamang siya o kumuha lamang siya kung anong magustuhan niya at yun po ang kanyang inihandog. Mantalang si Abel, ang kinuha niya, yung pinakamainam na tupa at yung pinakamainam na bahagi ng tupa, yun po ang kanyang hinandog. Kaya doon po nalugod ang Panginoon. Hindi po kasi gusto ng Diyos na yung tira-tira lamang. Dapat to, kung magbibigay din lamang tayo, ay yung pinaka-best na. Hindi po isyo kung malaki o maliit, kundi po yung value. Kagaya nga po ng widow. Tingnan nyo, 2 cents lang po, pero nalugod ang Panginoon. Sa Malakias chapter 1, verse 6-8 ay ganito. Pakinggan po niyang mabuti. Sabi niya, a son honor his father, and a servant his master. If I am a father, where is your honor due to me? If I am a master, where is respect due to me? Says the Lord Almighty. It is you, O priest, who show contempt for my name, but you ask, how have we show contempt for your name?
Ganda ho nung kanilang discussion. Ayan, no? Pagdating po ng verse 7, sabi niya, you place defiled food on my altar. Ito po ang sagot sa kanya ni Yahweh. Sandali muna. Kasi ito kasi ang ginagawa ninyo. Naghahandog nga kayo, pero hindi naman pumasa doon ho sa God standard. Sabi po nung verse 8 ay ganito, when you bring blind, sinamaris ko lang po ito, when you bring blind, crippled, diseased animals for sacrifice, is that not wrong? Yun po ang tanong niya. Tama ba? Na magdadala kayo ng bulag, diba? Ng pilay, diba? At mga hayop na ano, hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito po ang sabi niya, ang challenge po sa kanya. Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Yung nga po kasi ang malungkot. Hindi naman po mali na ang ihandog po natin ay kung ano po ang meron tayo. Let me ask you, tama po ba at best po ba yung binibigay natin? Kasi iba ka nagtatanong ko sa Panginoon, Lord, every Sunday naman naghahandog ako. Lord, binibigay ko naman. Pero ang tanong nga ay, tama po ba? Diba? At best ba talaga yung inihandog mo sa Panginoon? Kayo po makasasagot niyan, hindi po ako. Kasi without condemnation, i-honor po ng Diyos ang anuman pong ihahandog natin kung ito po ay nararapat o pumasa po dun po sa God standard na tinatawag natin. Kapag hindi, baka po, gaya lang po ni Cain at ni Abel ang issue natin. So kapatid, ito po ang challenge ng Diyos sa atin. Ibigay po natin yung best, yung pong pinakamainam para sa Kanya. Hindi po laki o amount, diba? O dami ng ibibigay mo. Ang pinag-usapan nga po natin, yung pong value ng pong ating ginagawa at paghandog sa Kanya. Sabi po ng Deuteronomy chapter 16b ay ganito, no one should appear before the Lord empty-handed. Kaya napakalaga, sabi nga po ng Corinthian, bago tayo lumapit sa Panginoon, dapat ho palagi may naset aside tayo na ihahandog sa Panginoon. Pero, sabi po ng 2 Samuel chapter 24:24, kung ito po ay naiturin ni Pastor Jeff, pakinggan niyo ito. I will not sacrifice the Lord my God burnt offering cost me nothing. Kung magbibigay naman tayo o maghahandog tayo sa Diyos, siguraduhin po naman natin na ito'y katanggap-tanggap at meron ho talagang value sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, minsan, masarap pong maghandog, yung medyo nararamdaman mo yung kirot. Talagang Lord, pero makita mo, ma-amaze ka sa response po ng Panginoon. Kasi sabi niya, sa aklat ng Romans chapter 8 verse 32, dito po natin wawakasan. Ito pong sabi niya, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Pakinggan niyo, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, ang pinaka-iisa at minamahal niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kung ang kanyang anak po ay naibigay niya sa atin, gaano pa kaya yung pangailangan mo na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? Kapatid, anong kailangan mo sa pagkakataong ito? Lahat po yan ay kayang ibigay ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga ng Diyos, kung yung kanyang anak na ibigay niya, yung pa kayang pangailangan mo, ang hindi kayang ibigay ng Panginoon. Tara na, samahan po niyo ako na ibigay na natin yung pinaka-best sa Panginoon. Kung ano man po yan, ikaw po ang siya magpapasya. Lord, thank you so much sa iyo pong paalala, sa iyo pong word of encouragement. Nawa po kami ay mapalakas. Huwag po kami mag-hesitate na ibigay yung pong pinakamainam para sa iyo. Kung nagagawa po namin bumili ng mga mamahalin na bagay, sana po, Panginoon, mas laro rin po, kaya namin gawin ito para sa iyo kasi ikaw naman po yung source of everything, Father God. Pagpalain po ang aming God is able, Montreal, New Brunswick at Toronto, Panginoon. O sa ibang lugar po, Diyos Ama, na meron po mga kapatid sa lugar po ng Canada. Thank you so much that continue pour out your blessing sa bawat isa po sa kanila.
Nawa po, ngayon pong umagang ito o araw pong ito ay maunawaan po nila na huwag po kami mag-alinlangan na ibigay ang pinakamainam sa iyo aming Diyos. Pagpalain po, Panginoon, ang buhay po ni Pastor Jeff, ni Sister Janela, Panginoon, at na kanilang pong mga anak. At yung po mga leaders, disciples, Lord, na kasama nila. Pagpalain po, Panginoon. Salamat po as your servant, Father God. Once again, I decree and declare, Father God, healing upon healing be upon us. Thank you, Lord God, that continue pour out your blessing. Kapatid, tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan at ang kanyang bendisyon mula ngayon at magpakailanpaman. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you. We love you. God is able. Canada. Are you looking for a group that will help you in your spiritual journey? You are welcome here. Feel free to message us. We also invite you to our group discussion after the service. For updates and news in our church, kindly like our Facebook page, God is Able Montreal, and follow us on Instagram at God is Able MTL. See you next Saturday. Are you blessed? Thank God! You are welcome to bless this ministry by donating in our online giving. Information is on your screen. If it doesn't suit you, feel free to contact us to assist you. God bless!